Sa unang pagkakataon, itinanggi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ipinangako niya sa China ang pagtanggal ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Nakatutok sina Joseph Morong at Cedric Castillo. I did not discuss anything about territory. Yan ang sagot ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga nagtatanong kung siya raw ba ang Pangulong nangako sa China na tatanggalin ng BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal. China ang nagpalutang na may ganyang pangako pero walang pinangalan ng Pangulo. Nauna nang itinanggi yan ng dating Pangulong Joseph Estrada at Gloria Macapagal Arroyo. Yung Sierra Madre, sabi ng Pilipinas, ay atin, yung area na yan. So, let it just remain there. I said I will not give an inch actually. Tutol din ang dating Pangulo sa bagong mapang inilabas ng China na may 10-dash line pamalit sa 9-dash line na ipinawalang bisa ng arbitral ruling noong 2016. Kaugnay naman ang pulong nila ng kaibigan daw niyang si Chinese President Xi Jinping. It does not include what is the interest of my country. Yung territory natin is non-negotiable. Friendship is one, alliance is another one, but the territory itself must be ours. Hanggang kaninang umaga ay may 15 Chinese maritime militia vessels at isang China Coast Guard vessel pa sa Ayungin, batay sa mga satellite image na hawak ng maritime security expert na si Ray Powell. Nasa Ayungin pa naman ang BRP Sierra Madre na buwan ang pinapadalhan ng supply ng gobyerno. Two of their militia ships sitting outside the entrance to Ayungin Shoal for a couple of days now. May namataan ding 5 Chinese maritime vessels sa Sabina Shoal na ngayon na lamang daw ulit nangyari. And I think mostly what they're doing there is they are establishing their presence. And Sabina Shoal is really the closest that we see them get to that Palawan coast. Dahil halos 78 hanggang 80 nautical miles lamang yan sa mainland Palawan at mas dikit sa bansa kaysa Ayungin o Scarborough Shoal ng Zambales na bahala ang munisipyo ng Kalayaan. Nagpasa na sila ng resolusyon para kondinahin ang mapang may 10-dash line na ibibigay sa Pangulo at DFA. Nakapaloob kami dun sa 10-dash line eh. Ang ibig sabihin ba nun, kami ay hindi munisipyo ng bansang Pilipinas? Ayon sa maritime security expert, kung may mga militia vessels man ng China sa bahagi ng West Philippine Sea, yan daw ay para ipakita na may kontrol sila sa lugar, bagay na pwedeng tapatan ng mas madalas na mga resupply mission ng Pilipinas. Dahil daw sa mga militia, hindi na makapunta ang mga mangingisdang Pilipino sa mga dating pinangingisdaan nila. Hinaharang hinaharas. Yung tinatawag namin secret island na pinipiknikan din, hindi na rin inaalaw for some time, mga ilang years, hindi na pinapapunta doon kahit civilian. Para kay Senate Special Committee on Maritime and Admiralty Zones Chairperson Francis Tolentino, wala nang bago kung may naispatangang Chinese militia sa Sabina Shoal. Siguro sinasabayan nila yung yung joint yung bilateral exercise ng US Navy and Philippine Navy. Nandun yung BRP Jose Rizal at saka yung Johnson ata. So baka titingin-tingin sila. Inakda ni Tolentino ang isa sa 7 panukala na layong linawin, ilatag at pagtibay ng batas ang nasasakupan ng bansa. Pero ang tanong, kikilalanin naman kaya ito ng China? We don't expect, as they don't recognize the arbitral ruling, but again, we will be asserting something that will have a legal basis, because you will now be domesticating international law. Pinag-aaralan din daw ng Special Committee ang pagpapanukala na magkaroon ng isang archipelagic sea lane. Dedicated na lang po yung sea lanes para po madaling ma-monitor ng Philippine Coast Guard, ng Customs, ng Immigration, alam kung saan nadan. Para sa GMA Integrated News, Cedric Castillo. Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.